Hello po mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Nawa po ay okay lang po kayo mga kapatid. At huwag po tayo makakalimot sa Diyos na manalangin, humingi ng gabay, na tayo gabayan niya sa araw-araw nating gawain. So mga kapatid, dito na lang po si Kuya Chris nagbabalik at nawa po ay suportahan niyo po itong aking vlog at ipakalat niyo po ang salita ng Diyos na naayon at nakasulat sa Bible. So, ito na naman po ako mga kapatid, mag-share sa inyo ng salita ng Diyos na nakasulat na ayon sa Bible. Ano po? So, magiging specific na muna tayo sa isang topic para mas maunawaan po ninyo yung ating pinapakinggan. Ano po? So, ibabasahin lang ako dito mga kapatid na nakasulat sa unang Korinto verse 4 verse 6. Yan, tandaan niyo mga kapatid talata. Unang Korinto 4 verse 6. Sabi dito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, sabi ni Pablo, si Pablo nagsasalita dito, ay inaanyo ko sa halimbawa ng aking sarili at kay Apolos. Dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Upang ang sino man ay sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So mga kapatid, sabi ni San Pablo dito, huwag daw tayong magsihigit sa mga bagay na nasusulat. So dito yon. So kung magtuturo tayo ng salita ng Diyos, is huwag daw tayong magsigit sa mga bagay na nasusulat. Pag wala dito, sabihin, hindi yung turo ni Pablo o ng Panginoon, Hesus Kristo. Ano po? So dapat kung magtuturo tayo, nandito lang. Kasi kung wala dito, lumalabag na tayo sa nakasulat na huwag magsihigit, sabi ni San Pablo. Ano po? So, kung huwag magsigit, ang sabi ni San Pablo, meron din namang huwag kayong magkukulang. Ibig sabihin, ano dapat yung nasa Bible, yun dapat yung ituro natin. Ano? Kasi kung sino mang magtuturo ng salita ng Diyos na wala sa Biblia at pinipili lang nilang katuruan, lumalabag din. Kumbaga, hindi nila tinuturo lahat. Sabi ni dito is, huwag magkukulang. So, nakasulat yan sa pahayag. Ito po, basahin natin. Wait lang pa. So, nakasulat po yan sa pahayag. Wait lang po. Charge ko lang po yung aking laptop. No? Pasok. Sabi dito sa mga kapatid, sabi dito sa pahayag 22 verse 18 hanggang 19, Ako si Juan ay nagbibigay ng babala sa lahat ng nakakarinig ng mga pahayag ng Diyos. Sa aklat na ito, ang anumang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. So, ganun pala, kahigpit
o ka ano ng Diyos. Kumbaga sabi dito, ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito, di ba? So bawal tayong magdagdag sa Bible. So ang sino mang nagtuturo ng wala sa Bible, paglabag po yan sa Diyos. Sabi dito, idaragdag ng Diyos ang kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Ano ba yung mga nakasulat na salot dito? So, yung iba, may mga salot sa halaman, di ba? Yung kay Moises na ginawa sa Paraon. Yung mga salot doon, sample ng mga salot doon. Ginawa niyang kulang tubig, di ba? Pero nakasulat sa 19, sa pahayag 22 verse 19, at ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Sabi dito, at ang sino mang magbawas, di ba? So, hindi natin babawasan o daragdagan ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po yan Ako ano pong sinabi ng Panginoon, totoo po ito. Sana'y matakot kayo sa Diyos. Ang sino mang nagtuturo ng wala sa Bible, nagdaragdag, nagbabawas, di ba? Sabi dito sa pahayag 22 verse 19, at ang sino mang magbawas, yan, di ba? Sabi dito, at ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At nawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Yung banal na lungsod po yun, yung kaharian ng Diyos. Yan, tinutukoy dito. Yun po yung kaharian ng Diyos. So, sino mang gumagawa ng magbawas sa nilalaman ng aklat, so, mawawalan ng karapatan makapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Yun po yung kaparusahan nun. Ibig sabihin, kung kayo hindi makapasok sa kaharian ng Diyos, sa impyerno ang punta mo, di ba? Pagdating ng judgment. So tayo po mga kapatid ay makinig sa utos. Matakot tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagsusugo ng tao. Kasi tao yung gusto niyang sabihan. Kaya tao ang sinusugo ng Diyos. Tao yung kanyang pinasasabihan. Tayong magbalik loob. Matakot tayo sa Diyos. At sundin natin ang kanyang mga utos. At ang sino mang lumalabag sa kanyang utos, yung hari nga, pag nag-utos, pugot ang ulo. Ang Diyos ang nag-utos. Diba? Hindi lang pugot ang ulo, mga kapatid. Pagbubulid sa impyerno, ang sino mang lumalabag sa kanyang utos. Ayun. Sana po ay matakot kayo sa Diyos. Ako po ay ginagamit lang ng Diyos para maiparating sa inyo yung kanyang kalooban. At ito po ay binabasa ko lang sa Bible. Na sino mang magbawas, sino mang magdagdag ay bawal. Pinagbabawal po yun ng Bible. So ano mang wala sa Bible, huwag nating sundin. Huwag nating gawin. Di ba po? Sample. Bigyan ko po ng mga sample. Yung procession po ba? Yeah, pagro-rosaryo,
po ba ay nasa Bible? Yung mga sample lang po yan. Sabihin, pag wala sa Bible, dinadagdag na natin yan. Di ba? Kung hindi natin mabasa ang pag-rosaryo sa Bible, ibig sabihin, dagdag yun. Dinadagdagan natin ang aral ng Diyos. Diba? Yung paggawa ba ng mga rebulto, tinuro ba yun ng Panginoon sa Kristo? So, kung anong verse, comment nyo po sa section kung anong verse. Kung tinuro ba yun ng mga apostol na paggawa ng rebulto, ano pong verse? Send nyo po dito sa link, yung sa message nyo po ako kung anong verse yung paggawa ng rebulto. Kasi nga, pinagbabawal yan. Diba? Sa ngayon po, ngayong gabi, magiging specific po tayo sa isang topic. So, ang napili ko pong topic ay about sa mga Diyos-Diyosan. Anahin po natin yan. Gaano ba ang Panginoon? Gaano magalit pag tayo'y nakakalabag sa kanyang utos? Sa lumang tipan, pinagbabawal na yung paggawa ng Diyos-Diyosan, yung mga rebulto. Nakasulat po yan sa Exodus 20, verse 3 hanggang verse 6. Diba? Sabi sa Exodus 20, verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Yun yung larawang inanyuan. Diba? Picture, diba? Inanyuan, di rebulto ang kinakalabasan yun, diba? O ang kawangis man ng anumang nasa itaas, sa langit, o nasa ibaba ng lupa. Ano ba yung nasa itaas? Diba, Diyos? O ano ba yung nasa baba ng lupa? Diba, tao, mga hayop? So, wag tayong gagawa ng mga larawang inanyuan o mga rebulto. Sabi dito. O nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Diba? Nasa tubig. Ano mga nasa tubig? Isda. O isda, o mga dolphin, o balyena, diba? Yung mga hipon, diba? Yung mga nasa tubig. Sabi sa verse 5, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoong Diyos ay ang Diyos na mapanibuguhin sa kanilang na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ganun mabuot ang Diyos, di ba? Ng mga napupuot sa akin. So hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ganun magparusa ang Diyos sa mga taong gumagawa ng larawang inanyuan. Sabi dito, huwag kang gagawa. Ang paggawa pa lang, pinagbabawal, gumawa kayo. Diba? Hindi pa ako nangatake sa mga taong sa mga sino mang gawa. Ito po yung nababasa sa Bible. Kumbaga, binabasa ko ito, hindi ko po ito kautusan. Ako po'y tagabasa lang. Ang nag-uutos po nito, yung Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya, sabi dito, huwag kang gagawa, gumawa kayo. Diba? Gumawa kayo ng mga rebulto, mga larawang inanyuan. Ibig sabihin, nakakalabag na tayo sa Diyos. Diba po mga kapatid? Sabi sa verse 6, at pinagpapakitaan ko naman ang kaawaan ng libo-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. So, naawa ang Diyos sa mga taong umiibig sa Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos. Diba? Sabi sa Isaías 44 verse 9, walang kwentang tao. Diba? Ang sabi dito, hindi pa ako nagsabi nito, sabi sa Isaías po ito. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan. Diba? Sabi dito, walang kwentang tao pala ang gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan. Hindi pa ako nagsabi nito. Ang Diyos. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan. At mga rebultong ito, na labis nilang pinahahalagahan. O, di ba? Sabi dito, labis nilang pinahahalagaan ay walang halaga.
sila rin ang makakapagpatunay ng mga iyon ay wala ring halaga sapagkat ang mga iyon ay hindi nakakakita at walang nalalaman. Kaya mga napapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang taong gumagawa ng mga rebultong ito, hindi naman napapakinabangan. Diba? Hangal daw ang mga taong gumagawa ng rebultong mga ito na hindi naman napapakinabangan. Ano bang pakinabang natin sa mga rebulto? Tama nga naman. Sabihin nyo nga, ano bang nagagawa ng mga rebulto? Diba? Wala po. Kaya tama po yung sinasabi dito na Isaías na walang kwenta ang mga taong gumagawa ng rebultong Diyos-Diyosan. Eh ano pa yung sumasamba, naglilingkod? Di ba walang kwenta rin yun? Di ba mga kapatid? Kahit ano pang dalang kung sumuyok ka sa Diyos-Diyosan, nagtitiri ka ng kandila, pinaglilingkuran. Sabi nga din, wag mong paglilingkuran ng mga ito. Eh, paano ba maglingkod? Eh, inaalaya ng kung ano-ano, sinasabitan ng bulaklak, di ba? Yung mga ganyan paglilingkod. Sabi ng Diyos, huwag mong paglilingkuran ito. Di ba? Matakot kayo sa Diyos. Di ba? Ay, ano ba yung tinatawag na Diyos-Diyosan? Ang sabi dito. Sabi sa Salmo, ito mga kapatid, wait lang pa. Konting ano lang tayo. Team music lang kasi medyo boring ng konti, no? Sabi sa Salmo 115 verse 4, dinescribe nila yung Diyos-Diyosan. Sabi dito, Salmo 115 verse 4 hanggang 10. Sabi dito, ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto, nagawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata sila, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga sila, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang sorry po mga kapatid at medyo mahina yung connection natin. Sabi dito, di ba, sabi, may mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig, ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito, so sino magtitiwala sa Diyos-Diyosan, ay matutulad sa mga ito. Diba? Ang sino mang nagtitiwala dito ay matutulad sa mga ito. Kaya yung iba dyan, kahit anong paliwanag ko, nakikinig nila, kahit hindi nila maunawaan kasi nga matutulad sila, para silang bingi. Diba? Kahit anong paliwanag ko, pero kung bubuksan ninyo ang iyong puso, may awa ng Diyos, mga kapatid. Bubuksan ng Diyos ang inyong pangunawa. Pero kung kahit anong paliwanag sa nangangaral ay hindi ninyo
hindi ninyo kayang buksan ang inyong puso para lumambot ito, para makinig na salita ng Diyos. Ang sabi dito, ang nagtitiwala dito ay matutulad sa mga ito. Na kahit anong paliwanag, kahit anong pakikinig ang gawin ninyo, hindi nyo maunawaan ang sinasabi. Kasi nga, nagtitiwala kayo sa Diyos-Diyosan eh. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig, di ba? Sabi dito, may mga bibig ngunit hindi nakakapagsalita. Hindi nyo masasabi ang katotohanan regarding sa Diyos. Hindi nyo maunawaan kung ano ba ang tamang pagsamba sa Diyos. Sabi dito, pero kung bubuksan niyo ang puso para makinig ng totoong aral ng Diyos, bukas po ang aming lokal, mga kapatid, upang makinig sa aral at salita ng Diyos. Bukas po ang aming lokal na sa MCGI. PM lang po kayo sa mga gustong makinig sa salita ng Diyos upang makasama tayo, mga kapatid. Makasama tayo sa karayaan ng Diyos. Kasi ang sino mang nagtitiwala dito ay magiging gaya nito, di ba? Sabi sa verse 9, kayong mga mamayan ng Israel at kayong mga angkan ni Aaron, magtiwala kayo sa Panginoon, di ba? Magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang tutulong at mag-iingat sa inyo. So, ang pagtitiwala sa Diyos ay walang kwenta. Pero ang pagtitiwala sa Diyos, ayun ang tutulong sa atin. Sabi nila, hindi naman namin po yun, ginudyos. Talagang, huwag nga kayong gagawa di ba? Sabi, huwag kayong gagawa. Gumawa ka. Di ba, ibig sabihin, nilabag mo na yung ang utos ng Diyos. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. So, paglabag na po yun. Ayan, lalo pang sino mang lumuhod dito, di ba? Ay, hindi ko naman ginudyos yan ba't ka nandyan? Di ba? Mga simbahan nila. Malis ka dyan kung ayaw mong Diyosin yung Kasi nga nandyan yan, daming mga estatwa, daming mga rebulto. Inutos ba ito Sabi sa Bible, wag magsisihigit sa mga nasusulat. Ang tanong ko lang po mga kapatid, yung paggawa ba ng rebulto ni Maria inutos ng Panginoon, pinagbabawal ngayon, di ba? O nang anumang nasa langit. Ano ba nasa langit? Ayan, Diyos. At anumang nasa lupa. Ano bang nasa lupa? Tao. Huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan o mga larawang inanyuan o rebulto. Di ba? Tao. Ano ba si Maria? Di ba tao yun? Ano ba si Jose? Di ba tao yun? Huwag kayong gagawa. Hindi pa ako nagsabi nito mga kapatid. Ang Diyos. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit hindi nila masunod ang utos ng Diyos. Diyos po yun makapangyarihan yun. Dapat sinusunod natin. Di ba, mga kapatid? At yung mga nagtuturo na nanliligaw ng aral ng Panginoon, may kakakalagyan po kayo. Habang may panahon pa, mga kapatid, habang di pa dumadating si Jesucristo, kayo po ay tinatawag ng Diyos upang ipangaral ang tamang turo ng Panginoon. Sabi ito, huwag magdadagdag o huwag magbabawas, di ba? Ang sino mang magdagdag ay dadagdagan ng salot sa kanilang buhay. Nasa Biblia, di ba? Ang sino mang magbawas, ganun din, paparusahan din ng Diyos. So, ituro natin yung ano ba yung nasa Bible. Hindi ito about sa religion mo, sa religion ko. Hindi po yun. Ang Bible naman po, ang Diyos ang gumawa nito So, kahit anong religion ka pa, kung lumalabag ka dito sa utos ng Panginoon, diba? Hindi about to sa sa paniniwala ng religion mo. About po ito sa utos ng Panginoon. Kahit anong religion ka pa, kung lumalabag ka sa utos ng Panginoon, diba? Kasama ka doon sa mabubulid. Pagbubulid ng Panginoon sa impyerno. Sana
matakot kayo sa Diyos. Kasi si Emperor, pag nung kayo napunta, diba? Walang kamatayan na doon na kayo habang buhay. Sabi doon kahit sumpungin nyo ang kamatayan, hindi kayo mamatay kasi eternity na life na yun Doon na po kayo. Kaya, ako po, nung tinawag ako ng Diyos, grabing pagkatakot ko sa Diyos, nalabagin ng kanyang utos. Kaya nung nadoktrinahan ako ng aral ni Kristo, sana po mga kapatid, sundin natin ang utos ng Diyos. Tayo nga diba? Sa ating laman, sa ating mga magulang, diba? Sinusunod natin sila, basta tama yung kanilang sinasabi. Ang Diyos naman, wala namang sinasabi yung mali. Sabi nga ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, di ba? At ang buhay. So lahat ng sinasabi at aral ng Panginoong Jesucristo ay katotohanan. Hindi kasi sinungalingan. Katotohanan po yun. So ang lahat ng aral ng Panginoon ay katotohanan. So makinig tayo sa Diyos at sumunod tayo sa kanyang utos. Ano po? Sabi dito sa Juan. Kaya po hindi pinapagawa tayo ng mga larawang nanyo, mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang Diyos kasi, hindi naman siya, ang Diyos kasi, Espiritu yun di ba? Sabi dito sa Juan 4, verse 23 hanggang 24. Tandaan mo. Diba? Tandaan niyo po itong verse ito. 1, 4, verse 23 hanggang 24. Tandaan mo, darating ang panahon at narito nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba ang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Diba? Ang Diyos ay Espiritu. Ano bang Espiritu? Diba? Hindi naman hinahawakan. So, wag nating isipin ng sabi nila, kaya lang naman kami alala-alay ng magulang. Wag kang gagawa. Wag kayong matigas ang ulo. Pag sinabi ng Diyos, wag kayong gagawa ng mga rebulto. One word is enough. Diba? Ang dami kasi matitigas ang ulo. Gumawa pa ng mga rebulto, di ba? Kahit pa yan kung sino, sabi nga, huwag kayong gagawa ng nasa langit, nasa lupa. O ano ba nasa lupa? Tao. So, huwag kayong gagawa ng rebulto ng kahit sino mang tao. Kahit pa yan si Kristo, huwag kayong hindi pinapagawa. Di ba? Hindi kayo pinapagawa ng mga larawang inanyuan ng mga rebulto. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya dapat magsisamba o sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Diba? Espiritu ay walang hindi material na bagay. Hindi po inahawakan. Diba? Sabi ni Pedro, basahin ko lang po ito, may sinulat si Pedro. Sa unang Korinto verse 10, unang Korinto 10 verse 1 hanggang 9. So basahin ko lang po. Sinulat ni Pedro. Mga kapatid, sabi dito, unang Korinto 10 verse 9 1 hanggang 9. Sabi ni San Pablo dito. San Pablo po nagsulat dito. Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno. Noon nakasama ni Moises, ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila at tinulungan sila ng kanilang pagtawid sa dagat na pula. Sa pamamagitan ng ulap at sa dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain sila lahat sa pagkain mula sa Diyos
at uminom din silang lahat ng inuming ibinigay niya. Dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato, ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Ngunit sa kabila nito, karamihan sa kanila ay gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, di ba? Sa kabila ng himalang nangyari sa kanila, ay yung iba daw hindi gumawa ng hindi kalugod sa Diyos. Dahil dito, nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang, di ba? Dahil dito, nangalat ang mga bangkay nila sa ilang. Ang mga nangyaring iyon sa kanila ay nagsisilbing aral sa atin. Diba? Ganun mga galit ng Diyos. Para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad ng ginawa nila. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. O, di ba? Pinagbabawal dito. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng iba sa kanila. Sapagkat sinabi sa kasulatan, nagpesta ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong gumawa ng sexual na imoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng Diyos at 23,000 ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang araw. Huwag ninyong subukin, di ba? Huwag ninyong subukin ng Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas, di ba? Sabi ng Diyos, huwag ninyong subukin ng Panginoon. Diba? Ang sino mang sumamba sa Diyos-Diyosan ay may kalapit, kaakibat na kaparusahan yan, mga kapatid. Di ba? Sabi dito sa Leviticus 26 verse 27, at kung hindi pa rin kayo, sabi dito sa Leviticus, at kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy ang susuway sa akin. Diba? Kung kayo makikinig sa akin at patuloy pa rin kayo susuway sa Diyos, magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Diba? Magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ganun maghalit ng Diyos, di ba? Gugutumin ko kayo at mapipilitan kayong kumain ng sariling ninyong anak. Mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Grabe. Wawasakin ko ang inyong mga sambahan sa matataas na lugar, pati na ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay niyong Diyos-Diyosan. Diba? Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay niyong Diyos-Diyosan. At itatakwil ko kayo. Ganun magalit ang Diyos. So sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, matakot kayo sa Diyos. Dahil pinagbabawal ito ng Diyos. Diba? Habang hindi pa naghuhukom o dumadating ang judgment, ako po ay nanawagan sa inyo. Magbalik loob kayo sa Diyos. Sundin nyo ang utos ng Panginoon. Huwag na kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Huwag na kayong gumawa ng mga rebulto. Diba? Sabi dito sa 31, wawasakin ko ang inyong lungsod. Diba? Sabi dito, wawasakin ko ang inyong lungsod at mga sambahan. At hindi ko na nanaisin ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Wawasakin ko ang inyong lupain at magtataka ang inyong mga kalaban na sasakop nito.
Diba? Kaya may mga lindol, diba? Gusto mong mawasak yan sa pamamagitan niya. Diba? Sabi dito sa unang Korinto 10 verse 14, kaya mga minamahal, sabi ni San Pablo, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. O, diba? Pinagbabawal po ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinasabi ko ito sa inyo bilang mga taong nakakaunawa. Kaya pag-isipan ninyo ang mga sinasabi ko, sa tuwing nagtitipon tayo bilang pag-alala sa kamatayan ni Kristo, may iniinom tayo at ating pinasasalamatan sa Diyos. At may tinapay din tayong hinahati-hati at kinakain. Hindi ba't nakikibahagi ito sa dugo at katawan ni Kristo? Kaya nga, iisang katawan lang tayo, kahit maraming bahagi, dahil iisang tinapay ang ating pinagsasaluhan. Diba? Sa lahat ng talata, sa lumang tipan at sa bagong tipan, hindi tayo pinasasamba sa Diyos-Diyosan. Maging yung mga hain na pagkain sa Diyos-Diyosan, hindi sa ating pinapakain. Diba? Tayo na may buksan po natin ang mga puso para tayo makaunawa ng salita ng Diyos. Para po tayo ay makaunawa ng utos ng Panginoong Hesukristo. Huwag natin po isarado ang ating mga puso. Sabi dito, pag nagpapatuloy tayo sa pagsuway, itatakwil tayo ng Diyos. Hindi tayo isasama sa kanyang kaharian, di ba? Sabi sa unang Pedro 4 verse 3, sapagkat sukat na ang mga nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan at sa masamang pita ng mga paglalasing, di ba? Sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, di ba? Yung mga paglalasing, pinagbabawal din yan. Yung masamang pita ng laman, di ba? Wag na po kayong gumawa niyan. Sa mga kalayawan, di ba? Mga disco, mga travel, ini-enjoy yung sarili, pagkain na masarap na pagkain, mga kalayawan po yan. Tigilan nyo na yan, mga kapatid. Yan po ay pinagbabawal. Unahin natin muna ang kalooban ng Diyos. Unahin muna natin ang pagsunod sa utos ng Panginoon. Diba? Sa mga kayamuan, diba? At sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So yung pagsamba pala sa mga Diyos-Diyosan, nasusuklam ang Diyos, mga kapatid. Sabi dito, sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Diba? Pag nasusuklam na sa atin ng Diyos, hindi tayo makakarating sa kaharian, sa paraiso, diba? At ang kabayaran nun ay ang pagbubulid sa impyerno. Matakot tayo, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay tumatawag or nagsusugo siya upang ipaalam sa inyo, mga kapatid, ang utos ng Panginoong Hesukristo. Ito ay ginagawang kasangkapan ng Panginoon upang ipaalam sa inyo na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Ating sundin ang kalooban ng Diyos. Ang pagsusugal, di ba? Hindi po yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Tigilan niyo na po yan. Habang may panahon pa tayo. Habang hindi pa dumadating ang Panginoong Hesukristo. Magbalik loob tayo sa Diyos. Tayo po ay matakot sa Diyos, mga kapatid.
po ay ginagawang kasangkapan ng Diyos upang sa mga tao malalapit sa akin mabahagingan ng salita ng Diyos. Sundin natin ang utos. Diba? Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga ribulto ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kabayaran nito ay pagbubulid sa impyerno. Diba? Naunawaan niyo po ba yung mga sinasabi ng Panginoon dito? Pagbubulid po sa impyerno ang kabayaran. Habang may panahon pa po tayo. Diba? Tayo ay magbalik loob sa Diyos. Huwag tayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At mga kapatid, ito lang po ay magiging specific tayo sa isang topic. So sa ngayon, ang topic natin ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na pinagbabawal ng Diyos. So, kung kayo ay natakot sa Diyos, o may takot sa Diyos, o naniniwala sa Diyos, sabi ng Panginoon, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Masundin po natin ng Diyos. Sundin natin ang kautusan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Diba? Sabi ni Jesus. Kung sino mang hindi dumaan sa aral ng Panginoong Jesucristo, hindi makakarating sa langit o sa kaharian ng Diyos. Sino mang sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga ribulto, diba? Nagawa ng mga tao, ay hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Gusto niyo po bang hindi makarating o makarating sa kaharian ng Diyos at makapiling ang Diyos Ama? Diba? Lahat naman tayo gusto. Lahat naman tayo gustong yung mga anak ng Diyos, diba? Lahat naman tayo gustong makarating sa kaharian ng Diyos sa paraiso. So kung gusto natin makarating sa paraiso, sundin natin ang utos ng Panginoon. Ito, nakasulat to. Ito hindi basta nakasulat sa Bible. Yan ay sinulat, ang sabi, para maging pamantayan ng ating pananampalataya. Pamantayan ng ating buhay espiritual. Diba, mga kapatid? Tayo po ay matakot sa Diyos. Huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto na gawang ng tao. Nasa 10 utos nga yun, di ba? Huwag kayong gagawa ng mga larawang inanyuan. Larawang inanyuan means yung mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Nasa langit man. Sino ba yung nasa langit? Diyos. Nasa lupa. Sino ba yung nasa lupa? Tao. Diba? Sino ba yung nasa tubig? Mga isda. Diba? Ang nasa lupa, hindi lang tao, may mga hayop, mga elepante. O, huwag daw tayong gagawa nun. Huwag kayong gagawa. O pag gumawa ka nun, lumabag ka na sa kautusan. Diba, mga kapatid? At sana po, mga kapatid, ay takot tayo sa Diyos. Kung kayo naniniwala na may Diyos, takot tayo sa Kanya. Sapagkat, hindi naman ako magpaparusa nito eh. Kaya ko lang ito binabasa siyempre, ako'y ginagawang kasangkapan ng Panginoon. Ginagawa pa akong kasangkapan upang iparating sa mga taong mga nakakapanood itong vlog na to na tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tigilan natin yan. Mga ribulto, di ba? Sapagkat ang sabi dito wala namang kapakinabangan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano bang pakinabang natin dyan? Display. Diba? Bawal nga yun.
So, makinig na lang tayo sa Diyos. Sapagkat ang sino mang sawail, sino mang matigas ang ulo, ay may kaparusahan po yan. Diba? Basa niyo naman po yung mga binasa kong talata. Lahat po yan ay nasa Bible. So, paggawa ng rebulto ay pinagbabawal ng Diyos. Kaya sundin natin ang kanyang mga utos. Diba? Mga kapatid, ako po ay ito, binabasa ko lang, mga kapatid. Hindi pa ako nag-iimbento ng kwento. Sabi ni Pablo, huwag hihigit sa nasusulat. Diba? Sabi ni Juan, huwag ding magkukulang. Diba? Binabasa ko po. So, wala pa akong nilalabag doon. Kasi binabasa ko dito sa... Sino mang lumalabag ay yung nagtuturo ng wala sa Bible. Yun po yung mga lumalabag. Kung ayaw nyo maniwala, sabi dito ni Isaías, nasaan nyo na po yun? Ako, naihatid ko na po sa inyo ang salita ng Diyos. Nasa sa inyo na po yun. Diba, sabi ninyo, sabi dito ni Juan, diba? Kung ayaw nyo maniwala, nasa inyo na po yun. Hindi naman po ako nagkulang. Magkukulang. Ako po ay nanawagan sa inyo na huwag na kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat ito'y pinagbabawal ng Panginoong Hesukristo. At nakasulat po yun sa Bible. Diba? Sabi dito, walang kwentang tao ang gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan. Diba? Sa paningin ng Diyos, wala kang kwenta. Kahit ikay dumadalangin pa sa Kanya, sumasamba ka naman sa Diyos-Diyosan. Walang kwentang tao, sabi sa Isaías 44 verse 9. Diba? Sabi dito, walang kwentang tao. Ganun ka sa paningin ng Diyos. Wala kang kwenta. Sa Isaías 44 verse 9. Diba po? So, mga kapatid, kung ayaw nyo maniwala, nasa inyo na po yan. Basta ako po ay ginawang kasakapan lang ng Diyos para ipabatid sa inyo yung pagsamba at paggawa ng mga rebulto ay pinagbabawal ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. So mga kapatid, hanggang dito lang po ang aking vlog. So isang mapagpalang gabi sa ating lahat at nawa po ay may natutunan po kayo na aral ng Panginoon. Kautusan ng Panginoong Hesukristo. Kautusan ng Diyos. Diba? Nawa po ay naliwanagan kayo sa aking binasa at sinabi sa inyo. So hanggang dito lang po mga kapatid. Pag-ibig!